So, it turned out one whole year akong guest every Tuesday, 2 to 3 ang slot. Yan ho, after one whole year ho, na ako'y regular guest na, minabuti ho ng management ng DZRH na bigyan na ako ng sarili kong programa. At ang pinili ho nila ay Sunday, 1 to 2. Kasi mas maraming tao daw ang makikinabang. Kasi pag 2 to 3, paano yung paano yung may pasok? Paano yung nasa opisina? Ang makikinabang lang ba yung walang regular na namamasukan? Pag linggo ho daw, lahat ng membro ng pamilya ay may pagkakataon. Alam nyo, it's a very, very wise decision. Kasi dati akala ko ang nagte-text lang sa akin yung mga homemakers, yung problema sa kanilang mga asawa, kaya puro babae halos. And then, nagbabago na ang profile. Yung mismo mga asawa na nila, nagte-text na rin sa akin. Tapos hindi lang ho mga homemakers, hindi lang yung mga housewives, pati may mga trabaho pa ho. Okay, kasi they have time. At now we have young people as young as 13 years old. Nagte-text na kasi kailangan na nilang gabay sa buhay. And not only that, I would have teachers, I would have professors in college. I would have pastors. Would you believe? Pastors na nagte-text sa akin at ipinapasalamatan ako dahil yung mga tungkol sa spiritual naman daw naliliwanagan. Kaya I'm just so happy, about the turn of events. Ayan ho. Kaya marami naman hong salamat sa inyo kasi kayo lang naman ho ang dahilan bakit buhay pa ang programa at napapanatili nating mataas ang kanyang rating. Kaya maraming hong salamat, from me to all of you. Okay, so paano nga ba makipag-ugnayan kay Miss Malu? Okay. So may private hotline po ako. So uulitin ko kasi yung music bed sinabi na Ulitin ko po 0919-873-1921. So ulitin ko po 0919-873-1921. Ito po private hotline ko. So ibig sabihin ho na miski natapos ng programa ko, pwede ko ho kayong sagutin ng event ng diretsyo at anytime because this is my private hotline. Now, so yung of course, ang pinakamarami natin listeners radio kasi yun ho ang pinaka-common. Pero ang mga young people, sa nila napapanood tayo. Napapanood nila ho sa kanilang FB. Ayan, mahilig yan sa FB. Live streaming ho tayo FB. So, kung may FB ho kayo, ito ho ang ating para makapasok, facebook.com/DZRH News Television. Ayan ho, tayo live streaming. So, makikita niyo ho ako. Yan. Okay, so facebook.com/DZRH News DZRH News Television. Na iba naman, gusto nila YouTube. Yan. So, YouTube ho, live streaming tayo. Pasok ho kayo sa DZRH News Television.tv. The same thing is live streaming. Now, kung gusto nyo naman ho ang inyong mga laptop, yan, live streaming kasi this is where my relatives in abroad, doon ako nakikita kasi iba nga lang syempre ang time difference, kasi pag umaga ho sa Pilipinas, gabi doon, pag gabi doon, umaga dito. Ngayon, eto medyo alanganin pero naiti-take down nila. So, pasok ko kayo sa www.dzrhnews.com and click RHTV. Yan. So, live streaming. Now, kung kayo naman may cable, pwede rin tayo kasi teleradyo ho tayo So, ito nga lang ho, depende kung ano ho ang inyong cable provider. Pag signal ho, we are on channel 18. Ayan. Now, DCRH ho tayo ha, 666 on the AM band. Okay. Now, last week ho, ang dami hong nag-text sa akin. Sinabi nila na ang dami daw nilang natutunan doon sa mga topics sa tinake up ko last week.
iba-iba hong mga kaso, iba-iba hong mga texted problems, pero iisa lang ho ang mensahe. Kaya ho pinagsama-sama ko yan eh. Iisa lang ho ang mensahe. Ano ho yung mensahe na nagustuhan nila? Sabi nga, Miss Malu, meron palang ganun ano, victim mentality. Yan sabi ng victim mentality, kasi ganitong ginawa ng lahat ng kamalasan sa buhay ko, wala akong kasalanan. Ang kasalanan, iba, nanay ko, tatay ko, asawa ko, boyfriend ko, boss ko, lahat na lang, yung kanilang sinisi, except them. Parang, kawawa naman ako, kaya ganito na lang ako, wala na akong pag-asa. Yun daw pala victim mentality, no? Kasi pag sinabing victim ka, wala kang control. Yun ang sinasabi ko na yung nakaraan ho, okay, nako. Yung nakaraan ho, hindi ho tayo may kagagawan. So we are not fully responsible for the past. Nakaraan na. 'Di ba? Pero meron ho tayong obligasyon sa present, sa pangkasalukuyan at sa hinaharap. So, we are responsible for our present and our future. So, regardless kung maganda o hindi maganda ang nangyari, regardless kung gusto nyo o ayaw nyo ang nangyari, we can do something about it. We can do something about it, to have a better life. And pursue at habulin pa rin ang gusto natin sa buhay. So ngayon, I decided, to do what we call quick takes. Ano yung mga quick takes na yan? No? Ang mga quick takes, ang ibig sabihin kasi dati, ang titindi ng mga okay, ang titindi kasi may nakutindi. Okay, ang titindi ng mga problema ninyo. Kaya kailangan nating suriing mabuti. Kaya meron tayong 3 points bottom line. Kaya ang tagal ho, no? Ang tagal. Siguro mga 2 o 3 lang nakakaya ko in less than an hour. No? In less than an hour. Pero ngayon, kaya quick takes kasi dediretsuhin ko na lang. No? Okay, gusto ko, hinahanap ko kasi itong text na ito na just to tell you na regardless of what happens, okay, may control tayo. Sabi nga, salamat po. Okay? Yun talaga ang gagawin ko po. May sinabi ko sa kanya, sabi niya, masaya po ako na naglilingkod sa Diyos. Ipinagdarasal ko na lang po siya, yung kanyang problematic husband, para mapabuti po ang buhay. Ipinagdarasal ko din po na mapatawad ko siya ng lubusan at makalimutan na ang lahat ng sakit ng loob na ginagawa niya sa akin. Thy will be done. Sabi niya, thanks po, God bless you, more power. So, ay sabihin, okay, meron akong pinagagawa sa kanya, gagawin daw niya, pero ito yung ginagawa niya. Sabi niya, kaysa magmuk ako dyan, okay, igawa na yan. So, itong gagawin ko. Hindi ba? So, I'm just so happy, no? Okay. Now, so ito na tayo sa quick takes. It's 1:12 in the afternoon. Tandaan nyo ho, okay, hindi ho ako sumasagot ng calls. Kaya pasensya na ho kayo, hindi ako sumasagot ng calls. Kasi po, hindi ko naman ho pwede sabihin, 1 minute na, no? Sasaraduhin ko na to. Hindi po pwede. Marami ho tayong dapat anuhin, no? Okay. Tapos, sandali lang. Meron siyang pumasok dito. Ang sabi niya, good PM Ma'am Malu, nakikinig po ako. Si Irene ho ako. Okay. So, salamat Irene sa pakikinig. Kung meron ka tatanungin, itanungin mo na, no? Pero kung sinasabi mo lang sa akin na nakikinig ka din, nagpapasalamat ako sa'yo, Iha, no? Okay. So, alright. Saka na lang yung iba, ha? Okay, sige. Alam nyo, may mga marami ang nagsasabi sa akin. Ito na, yung about the victim mentality kindness. Sabi niya, Mamalu, alam mo, bored ako sa aking trabaho. Okay, ayoko naman itong trabaho ko talaga kaya lang, wala akong magawa. Kasi kailangan kong kumita. Ano ho bang gagawin ko? Yan. Pareho na rin ito. Nung sinagot ko, kaya lang, yung sinagot ko, kasi tapos na trabaho na Yung sinagot ko kasi last week, ayaw niya yung kurso na pinakuha sa kanya ng mga magulang niya. Alright? Yung kurso, may magagawa ka pa. Ito, nagtatrabaho na siya Pero kailangan niya yung pera. Okay? Now, alam mo, meron akong kasabihan sa English And I believe this with all my heart, no? Okay? English muna, tapos Tagalogin natin, no? Sabi nga, get a job you really like
and you will never have to work a day in your life. So, ano ho ba ang ibig sabihin? Sige, Tagalogin natin. Kapag ang inyong trabaho o ang karir nyo o yung trabaho nyo, pinakikitaan nyo, ay nai-enjoy ninyo. Enjoy. Talaga yun ang gusto nyo at nag-i-enjoy kayo. Miski nakasaksakan ang hirap. Pero nag-i-enjoy naman kayo. Parang ho daw, hindi kayo nagtatrabaho. Parang ginagawa nyo lang kung ano yung ini-enjoy ninyo. That's what it means in Tagalog. Pero mas maganda sa English, di ba? Get a job you love and you will never have to work, a day in your life. Kasi kung yung trabahong ginagawa ninyo, okay, ay nag-i-enjoy kayo, parang hindi kayo nabobore kasi parang hindi kayo nagtatrabaho. Parang nag-i-enjoy lang kayo ng isang bagay na you love to do. Hindi ba? Okay, now, kaya yung sagot ko dito will be dalawang approaches, dalawang pamamaraan. Ang pwede kong sabihin sa inyo at iisipin nyo kung ano yung doon sa dalawang pamamaraan na yun, ang pwede nyong gawin. Yung unang pamamaraan na sinasabi ko sa inyo is proactive. Okay, sabihin ng proactive, pwede mong magawa ngayon and in the future na hindi ka na maghihinagpis na bakit ba ganito yung trabaho ko? Napaka-buwisit, napaka-pangit, di ba? Imbis na ganon, proactive means, ngayon, ano gagawin ko? Ganun ho yung proactive, no? Okay. You can continue muna kasi kailangan mong pera eh. Kung meron ka pinapakain, hindi po ayoko na. Tomorrow, I quit. Baka mamatay naman sa gutom yung mga anak mo, di ba? So, ang proactive means, sige, in the meantime, temporarily, ipagpatuloy mo ang trabaho mo ngayon, miski hindi naman gusto. Pero, at the same time, hindi ka mag-aantay ng 15 taon. Okay? Wala ko sinasabi. In the meantime, parallel. Sabi ng parallel, sabay. Nagtatrabaho ka ng maayos, current job mo, miskin hindi mo gusto, pero at the same time, naghahanap ka ng trabaho na talagang ugma sa'yo yung gusto mong gawin. Okay, pero kailangan mo i-consider kasi mga tao kayo nahihirapan ito eh. Ayaw na kayong ginagawa ngayon, ba't nandiyan pa? Kasi kailangan kumita. Tapos bakit naman ayaw lumipat? Kasi mataas ang sweldo. Sala ka sa lamig, sala ka sa init, di ba? Kung gusto mo talagang job satisfaction, okay, habang ikaw may trabaho, pasalamat ka, may trabaho ka, yung iba naghahanap ng trabaho. Okay, pagbutihin mo yan, okay? Kasi diyan ka kumikita, pero at the same time, maghanap ka ng trabahong magugustuhan mo. Pero kailangan humanda ka na mag-umpisa na mababa ang sweldo kasi ang sweldo is not your motivation to look for a job you like in the meantime. It is job satisfaction. Kasi may kasabihan din. If you love what you do, okay, the money will come in. Ay, sabihin, kung gusto mo yung ginagawa mo, miski na nag-umpisa ng mababa yung sweldo, kasi gustong-gusto mo, you become excellent. Nagiging napaka-excellente mo doon sa ginagawa mo. If you become excellent, and then people will pay you more. Hindi, bigyan mo ako ng sweldong mataas, at saka ako gagawa ng excellent job. Hindi po gano'n ang mundo, no? Okay, saan ka man pumunta na employer, kung ako mag-interview sa'yo, sasabihin mo, gusto ko mataas ang sweldo, wala ka pang pinapakita sa akin kung magaling ka o hindi eh. Di ba? Ipakita mo muna. Now, kung ikaw magaling, mismo ang kumpanya, magsasabi, ayaw namin, we don't wanna lose you. Ayaw namin mawala ka sa kumpanya kasi napakagaling mo. So, tataasan ka na namin ng sweldo para hindi ka ma-tempt na magpa-pirate sa ibang kumpanya. That's it. So that's the proactive one, no? Kailangan, imbis na magmukmuk ka dyan, okay, double time. Gawin mo yung trabaho mo, maghanap-hanap ka. Ng trabahong magugusto mo sa klase ng kumpanyang gusto mo. Alright. Now, kung ayaw mo naman ganyan, okay, yung pangalawang approach, reactive. Sabi ng reactive approach would be,
Okay? Di stay put ka na lang sa trabaho mo kasi sabi mo mataas ang sweldo. Okay, o kaya naman, kung di mataas ang sweldo, di lalo nang dapat approach one. Kung let's say, mahirap humanap ng trabaho, di stay put ka na lang. And then, eto na. Okay, gawin mo, gumawa ka ng pamamaraan na ma-enjoy mo yung ginagawa mo. Hindi ka nakafocus na bullshit na trabaho to. Napaka-boring, napaka-routine, napaka-ganyan. Gusto ko exciting na trabaho. Ayaw ka naman humanap na ibang trabaho, no? O kaya wala kang makita. So, eto, stay put. Ang classic example ko sa'yo dito will be yung dancing traffic policeman. Nakakita na ba kayo? Sa Manila, marami yan, di ba? Sasabihin, ang pinaka-routine na trabaho, mag-traffic ka. Kung ikaw Metro Aid, MMDA, o kaya policeman, di ba magta-traffic ka? Traffic, di ba? Kaliwa, kanan, ganyan. Napaka-boring kung tutuusin, di ba? Ang dami ko nang nakita na ano pa nga na YouTube pa nga ito sa iba, no? Yung policeman, imbes na tumayo lang doon at magkakakaway doon, magsisesenyas doon ng left or right, anong ginagawa? Ginagawang sayaw. Okay, imbis na kailangan makita nyo So imbis na sasabihin niya kaliwa kanan, talagang nag-ano siya parang dancing steps. Ang tawag sa kanila, dancing traffic cops. So yung mga tao, aliw na aliw sa kanya. At siya ay aliw na aliw siya sa ginagawa niya. Siguro mahilig sumayaw yung mama, di ba? Sa boredom niya, nag-is-ano na siya. Yung iba naman, para siyang yung parang tawag dito, yung mga hindi siya nagsasayaw kung hindi yung parang mga statue dance type of thing, no? Parang so parang ayun, little drummer boy. Ayan. So para naman siya statue na gumagalaw-galaw. Ayan. So ito yung mga tao na wala silang makuha ibang trabaho kundi mag-traffic enjoy na nila yung sarili nila kaya. 'Di ba? Lahat pa kami nag-i-enjoy, palakpakan pa kami. Okay? Na YouTube pa siya. 'Di ba? Ganun yun. Yung una, proactive. Yung pangalawa, reactive. Kaya pag sinabi mo sa akin, bored ka pa sa trabaho, ayaw mong gumalaw ng ganito, wala na akong magagawa para tulungan ka, no? Alright. It's 1:21 in the afternoon. Wag ko kayong aalis, babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System. Inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling, smart dishwashing.
Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Maging bahagi ng pagbabago. Pagbabago sa pagsagot sa problema mo. Magsama tayo. Magtulungan tayo. Ako si Greco. Greco Belgica. Sa programang taddarin nyo ng inyong reklamo. Sa lugar nyo, mga ahensya ng gobyerno, at kahit pa sa mga pribadong kumpanya, kampihan tayo. Laban sa kahit na kaninong tao, maging bahagi ng pagbabago. Ireklamo kay Greco dito sa DZRH. Ano ba yung usual makabawal para mag-take effect itong mga products na ganito? Usually pag topical, local lang ang effect niyan, dyan lang sa balat, no? Pero ang ano natin is, pag maglalagay kayo niyan, you should follow yung mga instructions talaga. No? Pag sinabing ilagay mo sa gabi lang, sa gabi mo lang ilalagay. Pag sinabing bawal magpara. Life coach ng bayan. Gusto ko pong sabihin sa inyo kung si DJ Shane Juan ay may sakit. Ako po may ubo, may sipon, at may sore throat. Kaya kung paminsan-minsan ako medyo nagbabago ang aking pasalita at inuubo ako, alam niyo na ho kung bakit. Nako. Anyway, ito yung text ni Ophelia. Alam mo, nasabi ko na si Ophelia. Ophelia has been a regular listener nung ako guest pa lang. Now, magtatatong taon na akong programa, ayan pa rin siya. Galing siya sa Leyte, doon siya namumuhay. Yung nabiktima siya ng Typhoon Yolanda, pumunta sa Manila. At dito, nagbaka sakali. Yan ang sinasabi ko na talagang hindi ka give up, no? So, nagkaroon naman siya ng konting hanap buhay. After a year or two, nagdesisyon sila mag-asawa na pag-uumpisa ulit sila ng buhay sa Leyte. O, di ba? Hindi nag-give up. Talaga, okay. Sabi niya, Miss Malu, okay talaga time slot mo. Ang mga nagtotong eats dito, totong eats Ano ba yung tong eats na yan? Ang nagtotong eats dito, nakikinig habang naglalaro. Ayan, dalawa na bisyo nila. Ang makinig sa mag-usap tayo at magtong eats habang nagsesiesta. Ala, okay, so maraming salamat, Ophelia. Hina-hina lang, baka kayo mabaon sa utang sa tong eats na yan. Pero kung nag-enjoy kayo, yun ang enjoyment nyo at nakikinig kayo, nga naman. Okay, two birds with one stone, no? Okay. Tapos sabi naman mamaya ko na sasabihin yung isang text na kayo kasi mas tama siya dun sa susunod no? Okay, sige. Now, besides ito, ang palagi sinasabi, palaging ending. Okay, may problema. Ito yung problema nila. Sabi nila yung problema. Tapos ito palagi ending. Last week sabi ko, ngayon ko ito ihahandle. Kasi next week yung problema nga dinaretso ko. Pero yung sinabi niya, napakamalas daw niya. Kasi bakit daw pinahihintulutan ng Diyos lahat ng kamalasan niya. Ang tanong ko, bakit ba si God palagi? Okay, ang sinisisi natin kung may problema. Bakit siya lang ang lahat na may kasalanan? Bakit puro ang Diyos ang may kasalanan? Ha? Okay? Now, eto, from the Bible, sabi sa Biblia, dalawa daw ang causes ng problema natin. I said problema or failures or sakit na. Hindi ho ako naniniwala kasi sa malas at swerte. Okay? Ang pinaniwalaan ko will be lahat ng ating decision at actions may consequences. Yun ho. Okay? Kasi pag sabi niyang swerte, victimin tayo na naman kayo. Malas ako siya swerte. Ano yun? Favoritism? Hindi po, no? Okay? So, lihis ho sa aking paniniwala yan. Okay? So, unang rason kung bakit marami tayong failures, bakit maraming sakit ng loob ang inaano natin will be, kakasabi ko lang, consequences of wrong decisions, wrong actions. Consequences, resulta lamang. Diba? Example, bumagsak ang isang estudyante. Bakit daw siya bumagsak?
Okay, nag-aaral ka ba? O naglalakwatsa? Puro daw siya lakwatsa. Natural, babagsak ka nga. 'Di ba? So, natural lang yun. Isa consequence. Para bang sinabi mo na ikaw, bumalandra ka sa harap ng kalye. May rumaragasang sasakyan, 'di ba? Sabi ko, dapat nagpreno siya. Ano ka ba? Papakamatay ka. Yung ganon, no? Okay. Yun naman, bakit naman daw kasi pinayagan ng Diyos na magkaanak siya, hindi naman niya kayang buhayin. Nag-premarital sex ka, di ba? Pag ang babae at lalaki, nag-sex. Okay, kay bata, kay matanda, kung you are still in the you're still fertile, magkakaanak ka talaga whether you like it or not. Sana nag-family planning ka, no? Sinisimulan naman ng Diyos. Okay. Una, bakit daw nasira ang kanilang pagsasama? Okay? Bakit? Nahuli daw siya ng asawa niya na may kabit. Di natural talaga, no? Sino ba naman babae sabi, ay, salamat yung asawa ko may kabit. Ganun ba yun? Di ba? Masisira talaga ang pagsasama niyo. Bakit daw hindi na siya, tina-trust? Ano yung love ko? Trust. Bakit dito siya pinagtitiwalaan? Pagtitiwalaan ka ba naman, wala ka lang ginawa kundi lokohin yung asawa mo. Tapos isisihin mo ang Diyos kasi pinayagan mangyari yun na masira ang pagsasama ninyo. Ganun yun. Alright? So naman, eto, nakita ko to with my own eyes. Okay? Iniwan siya ng asawa niya kasi saksakan ng batugan. Okay? Saksakan ng tamad. Ayaw buhayin yung pamilya. Sabihin mo, bakit ganon? Malas mo naman talaga sa nakuha mong asawa. Miskin, sinong asawa ko? Kung ikaw'y tamad. Okay, ganyan na mangyayari sa'yo. Alright? Tapos, bakit naman daw siya pinagdidiskitahan ng kapitbahay? Wala kang ginawa kundi chismisin sila di ba? So, ito yung sinasabi ko. Nagkakaproblema kayo dahil, okay, may, consequence lang ng ginawa ninyo. Losing jobs. Okay, nawala. Last week, she lost her job. Not because siya tamad, but because nag-downsize yung kumpanya. O hindi nga naman niya yun, pero may magagawa pa siya. You're losing sweethearts. Ang sabihin, yung mga BF mo, iniwanan ka. O sige, sabihin mo kasi iniwanan ka nila. Hindi isipin mo rin. Baka naman ikaw wala kang ginawa kung hindi inag mo. Ikaw naman napaka-insecure mo. Okay? Yung gusto mo, lahat ng ginagawa niya, kailangan mag-report sa'yo. Ano siya, prisoner? Preso? Kinabubushit ka talaga. Mawawala talaga sa'yo yung boyfriend mo o yung asawa mo. Di ba? Yun ang mga example. Marami pa examples. Alright. So that's one reason why nagkakaproblema tayo. Okay? Kagagawa natin. Consequence natin. Yung pangalawa, sabi rin sa Bible na kamukha si Job. The book of Job. Diba? Napaka God-fearing man. Walang ginagawang masama. And yet, okay, and yet he suffered a lot. No? The Bible also says na binibigyan tayo ng Diyos ng trials. Ito yung mga trials. Pagsubok. Ayan. Lahat ng pagsubok hindi po masarap, no? Okay? Kaya binibigyan tayo ng masasakit na pagsubok. Okay? Bakit? Right? To make us stronger. Para mas maging matatag tayo. Okay. Alam niyo ba? Ang mga barko, these are the vessels. No? Either these are the military vessels or ito yung mga cruise ships. Basta barko. Okay, gumagamit ho yan ng wood. What's wood? Kahoy. Alright. Pero hindi ho ordinaryong kahoy. Kasi nakababad ho sa yan, ay malulubog yan, whatever, di ba? A very special kind na kahoy. Yung kahoy na yon galing sa mga puno na makukuha lang sa pinakataas ng pinakamatataas na bundok sa buong mundo. So, doon ko kinukuha yung kahoy. Doon galing sa mga kahoy, punong kahoy na nasa tuktok ng bundok. Bakit kamo? Kasi yung mga punong kahoy, okay, na nasa natuktok ng mga bundok. Yun ho, okay? Yun ho, they are the ones, hirap Tagalogin, okay? Yung mga trees na yon, yung mga puno na yon ay they experience the worst buffeting of the fiercest storms. Ang ibig sabihin, yung pinakamatitinding bayo ng hangin, yung pinakamatitinding bagyo ever, okay, ay sila ho ang nakaka-experience nun. Sila. In the process, sila ang pinakamatinding
pinakamatibay na puno at ang pinakamatibay na kahoy. Okay. So they become very strong precisely because of the harsh weather conditions. Okay? So, in positive psychology, at saka this is also, okay, ito yung sinasabi sa Biblia, kapag tayo, tama ang ating response, okay, tama ang tingin natin sa mga trials na yan, at yaan ay tinanggap natin, at we learn our lessons, diyan titibay ang ating pagkatao, diyan titibay, ang ating pananampalataya. Okay? So, ang tawag sa positive psychology ay we develop resilience. Resilience ay sabihin, we bounce back. Sabihin, pag nadapa, ano yung resilience? Nakakabalik. Yan. Nakakabawi. Okay, thank you, love ko. Okay, so pag nadapa, okay, tayo. Hindi iiwi na trimming, ganyan. At ang tawag din ng positive psychology dan ay grit. G-R-I-T, grit. True grit. Ang sabihin ng true grit, the ability to not give up. Ito yung mga taong talagang hindi mag-give up ano man na mangyari. So, may kasabihan ng daddy ko, you cannot put a good man down. Yun yung sinasabi. Biski anong gawin mong bati ko siyang pag yan ay matinong tao, okay, hindi mo yan maihahatak sa baba. That's what it is. Okay? So, yung pangalawang source ng ating mga sakit or problema could be God's way. Kung tama ating pamumuhay, wag mo sasabihin, ay siguro trial ni God yun. Ano ang trial ni God? Okay, kinaliwa mo asawa mo, trial ni God. Hindi ganon, ha? In-explain ko na yon. Yung ikaw yung tama yung ginagawa mo, maayos naman, pero parang ganon every now and then, okay? Example, sinabi to ng mga kaibigan namin. Alam mo, sabi, kaya minsan miskin na Kristiyano, kailangan mo rin sasabihan eh. Sabi nga, Malu, hindi namin maintindihan. You serve God, you love God, you follow God, and yet, bakit niya pinayagan magkaroon ka ng cancer? Okay? O nga naman, di ba? Sabi nga ganon. Well, it's number 2. I consider it a form of trial so that my faith in Him. Ayos naman ako ngayon, di ba? Yung nagkasakit ang Mox ko, ang love ko si Mox, no? Okay? Isang buwan sa ospital, right? Because of TB meningitis, halos mamatay siya. Mabuti na lang hindi na ICU. Okay, kaya third life na yan eh. Nangyari niya sa Amerika ulit eh. Wala makadahi-dahilan, bigla na ICU. Anyway, hindi sila makapaniwala. Bakit ganun ang Diyos? Si Mox, sineserve si God, ganyan. 'Di ba? And yet, bakit ganon? Isa pang pinili, ang dami ng mga walang hiya dyan. So we had, sabi namin, hindi ganon yun. Ang tawag doon, God's sovereignty. So, ang ano doon, will be, ang dapat na reaction natin o response natin para maayos. Now, kung number 1, ang rason, consequences ng ating hindi magandang aksyon, dapat ang response hindi, why God, bakit mo ako ginaganito, Diyos ko? Hindi ganon. Dapat ang sabihin mo will be, ang sabihin mo is, ano ang gusto mong ituro sa akin? Okay, ano ang maling ginagawa ko para baguhin ko? Yan ang dapat. Okay? Hindi yung bakit mo ako ginaganito, no? Alright, so yun ang dapat. Pero kung number 2 naman, na ito trial ni God, ang sagot doon will be, ang tamang doon is, God, what are you, in other words, hindi lang what are you teaching me, kung hindi, what kind of a person do you want me to be? Kaya ang tanong ko, okay, Lord, you have allowed cancer in my life. Okay? Pero pasalamat pa rin ako na stage 1A. Okay? So, nagawa ng paraan pa. Pero sa hirap na dinanas ko, sa radiation saka sa operasyon. Okay? So, bakit nga ba? Lalo pa naririnig mo sinasabi, Tita, bakit ganyan ba? How come God is so unfair? Blah, blah, blah. Sila may nagsasabi, I had to tell them, ito ang resulta niyan. Lalo kong nakita. Okay?
lalo kong nakita ang pagmamahal sa akin ng Diyos. Of course, ako nagsasalita nun, hindi nila magets yun, okay? Ayan siya. So, bottom line, don't ask why. Bottom line, ask, what can I learn from this? Anong dapat kong matutunan nang ako ay magbago para maiba ang takbo ng buhay ko? Or, Lord, in other words, how do you want me to know your heart? Paano mo gusto makilala kita sa painful sitwasyon na pinagdaraanan ko? Ayos? So wag yun na, bakit ang kamalasan mo, si God lang ang palaging sinisisi, parang ikaw wala kang ginagawang masama. Talaga, ha? Okay. Sige. Now, alam mo, bago ko i-share, magbe-break tayo, pero bago ko i-share sa inyo, no, there are 3 types of texters na nagbibigay sa akin ng mga texts. Okay? Kasi malamang kung saan kayo doon babagsak, magbe-break muna tayo. It's 1:39 in the afternoon. Malapit na mag 1:40. So, para hindi tayo mabitin, okay, ngayon natin papapasokin ang ating mga, yun. Okay? Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie? Yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Di ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System. Inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Makalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Baka po, magsara po ang negosyo. Naku po, naman sana. Din ito, kawawa naman. Naku, ito, attorney, ano bang pwede nating maitulong sa So kanya? yung kaso na yan is pagnanakaw. Please don't forget, in law sa pagnanakaw or sa batas natin, ang tawag doon, theft. Theft. Okay? Yan. Iba yun sa estafa. Pag theft kasi, dalawang klase yun. May tinatawag na simple theft, may tinatawag na qualified theft. Ayan. Ito kasi, kailangan natin i-prove na pinagkatiwalaan talaga niya yung kaibigan niya or kaibigan niya. Kaibigan o kaibigan? Kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Legal Minds sa DZRH News Television. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Tara na, tara na, tara na. Ikaw, ako, sila, kayo. Sa Star City, tara na. Tara na. Sa Star City, tara na. Hindi
3:43 in the afternoon. Naku, last leg na ho tayo. So, ito importante, sa akin. Kasi almost 90% of our listeners, are those people na naghahanap-hanap ng ibang mapapakinggan. Kasi nabobore na daw sila dun sa, pinapakinggan nila. And then, kapipihit, narinig ko nila napatsyempo doon sa ating stasyon. And, sabi nila, this is what they said, ang ganda daw yung narinig nila. At yun nalaman nila na every Sunday, at saka iniintay-intay. Kaya ito ho, ang mag-usap tayo, Miss Malu. Kaya ako po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ito pong ating programa ay the very first professional, iba ho yung professional, life coaching on air program for the masses. Every Sunday ho tayo, 1 to 2 p.m. ha? Okay, so sabi ko, there are 3 types of texters. Tatlong klase na nagte-text sa akin. Yung una ay yung humihingi, of course, ng advice sa kanilang mga pinagdadaanan. Okay? Ito yung pinaka-frequent at, the most number. Siyempre, yung nga na, may problema sa asawa, may ganyan-ganyan, yun siya. Right? Pero meron ho yung second na majority na nagte-text lang. Okay, walang problema. Nagte-text lang para sabihin sa akin, nakaka-inspire daw ako. Sabihin, pag nakikinig daw sila, parang gumaganda daw ang buhay. Oy, tama naman kasi yun ang aking mission eh. Life is beautiful, no? Okay, nai-inspire daw sila. Okay, nagiging positibo daw sila. Kasi dati daw pag-iisip nila, ganito, puro negative. Nagiging positive daw sila. At ang pangatlo will be, ang dami daw nilang natututunan sa akin. Miski daw ho, hindi nila problema, pero natututunan din nila na marami daw. In fact, most of them are taking notes, at yung mga teachers at professors, they're actually sharing it with their children. Kasi pag-usapan ko about parenting, about marriage, kasi my husband and I are also marriage counselors sa aming church. No? Okay, yun ang aming ministry. Okay, kamukha ito. Good PM po, Malu. Ma'am, Malu. Jeff po ito ng Puerto Princesa City. Puerto Princesa City na pala yung lab ko. Mabuhay po kayo. Salamat sa mga payo ninyo. Yung mga ganyan. Iba naman, nakaka-inspire kayo and all of that. So, kung ganon, maraming hong salamat at kayo ho nagpapalakas ng puso ko, no? Meron hong pangilan-ngilan dyan. Hindi ko talaga mawawala. Kaya ko sasabihin to kasi to prove to you isang puntos ko. May mangilan-ngilan dyan. And, kasi yung mga tumatawag talaga, yung nagte-text kasi sa akin, ewan ko lang, yung mga hindi nagte-text, pero mangilan-ngilan dyan. Sila ho nagko-complain at kinikriticize ako. Okay? Ano ba ang complain sa Tagalog? Complain. They complain about me and they criticize me. Okay? I will give you Exhibit A. Okay? Tunay Exhibit A. They accused me. Ina-accuse nila ako. Sabi nila, English eh. Englishin ko muna ha, bago Tagalog. Okay. They accused me. Sabi nila, you can only speak positively because you're lucky. Lucky daw ako. Hindi pa nakikinig, hindi ako naniniwala sa lucky. But anyway, because you're lucky to have a good life. Ang good life ko. And you are successful. Abay, salamat naman. Successful ang tingin mo sa akin. And that you are a strong person. Luck daw yun. Lucky. Okay? You are lucky, again, because you did not experience the hardships in life. Hindi ko na pinagdaanan. So you cannot relate, to those who are suffering and weak. Mahihina daw. Hindi daw ako makarelate. Yan ang sabi sa akin. Okay. Diretsuhan tayo. Di ba? Quick text to, no? Diretsuhan. Kasi it's 1:47 na. Okay. Precisely. Ewan ko kung ano sa Tagalog yung precisely. Okay? Okay. Mismo. Yan. Mismo. Okay. Mismo. Kaya ako positibo. Kaya sabi mo, successful ako. Salamat. At sinabi mo nung kaya ako, I'm a strong person, matatag ako, mismo kasi sa lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko sa mahabang buhay ko. Which means, ang tunay na dahilan sa pagiging positibo ko, successful ko, strong person ako, ay yung mga mismo, okay, precisely, yung mga hirap na pinagdaanan ko at pagsubok na binigay sa akin ni Lord. Okay?
So, kaya I want my listeners, gusto ko kayo mga listeners ko to go beyond your problem. Kaya hindi ko sabihin, may problema, kaya ko nga tinutulungan kayo eh. But I want you to go beyond the problem and believe that life is indeed beautiful. Oo. Yun. Kasi sa English, kaya kung kayo kaharap ko at ini-English niyo ako dito, i-Englishin ko rin kayo. I know whereof I speak because I've been there and out of there. Sabihin, alam ko kung ano sinasabi ko kasi pinagdaanan ko na po yun, no? Iho at iha. So bottom line, I, Miss Malu, refuses to be a victim and I choose to be a victor. Sabi ng victor, nagwagi. Okay? I want to have a victorious life, yung buhay na miski na anong ibigay sa akin ng Diyos, okay, ay gusto ko na maganda pa rin ang aking pananaw. So, every time I fall, at kung sasabihin ko sa inyo, siguro nga, love ko, kailangan gumawa na ako ng libro tungkol sa buhay ko, no? Okay, kasi this program is not about me. This program is about you. Kaya hindi ko masyadong inaano yung buhay ko, di ba? Okay, so every time, sa kadami-daming beses na akong, tawag na, to fall, bumagsak. Ayan, bumagsak. Okay, nadapa. Okay, buti pa yung nadapa, huwag nang bumagsak. Ilang beses na ako nadapa, I rise up. Alright? I rise up. You know, I rise up every time and then I come to God for help. Siguro yun ang big difference. I come to God for help. Now, ito. Alam mo, Malu, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, kasi alam nga nila, no? Alam mo yung approach mong yan, yung derechahan, okay? Yung tough love, okay? Dalawang klase lang ng reaksyon, okay? Meron ang taong nakikinig sa'yo. Sabi ko, talaga? Ano yung reaction na yan? Either they love you or they hate you. You know, malapit na ako maniwala doon, love ko. Kasi yung marami nagsasabi, buti na lang, mas marami nagsasabi na i-inspire sila at natutulungan ko sila. Okay. Yung iba naman, ito, sabi sa akin. Di ba? Kaya ang problema dito is sala sa init, sala sa lamig. Di ba, love ko? Okay. Ito lang ang pruweba na you cannot please everybody all the time. Di ba may matutuwa at may magagalit? Ang aking goal sa programang ito is not to please everybody. Tandaan nyo, hindi ho yun ang aking goal. Okay? Ang goal ko ho is to help people who wants to be helped. Kasi kung ayaw na people na ayaw silang tulungan, wala mang gagawa doon, di ba? Hindi ko kayo pwedeng pilitin na, oy, gusto mong tulong? Ayaw ko. Hindi, tutulungan kita. Ayaw nga namin di ba? Hindi ganon. So, I will focus on the positive and learn from the negative. So, in short, I will tell you what you need to hear and not what you want to hear. Na baka gusto nyo kakampi, baka gusto nyo kaawaan. Okay? Hindi ho yung ganun. Kasi ang aking will be doon sa mga taong gustong matuto. That's my obligation. Alright. Exhibit B. May Exhibit B. Kanina, hindi daw ako makarelate. Ito, ang yabang ko daw, love ko, ang yabang ko daw. Kung magsalita daw ako parang hindi raw ako nagkakamali. Para daw lahat ng gawin ko palaging tama. Okay? And there's this guy, lalaki, English. Miss Malu, your program is 50% advice and 50% self-adulation. Sabi ng self-adulation, paghanga sa sarili. Binubuhat ko daw yung bangko ko. Yung lagay na yon, okay, naisip-isip ko na, kasi siguro, pag nagsabi ako ng advice, it is always different from what he's saying. Siguro sabihin niya, kawawa ka naman. Baka ganun. Ako sasabihin kasi, hindi. You know, I do that. At saka, every now and then, ang binibigay kong ehemplo ng pamilya ko. Kasi yun ang alam ko Alam nga namang, ehemplo ko yung buhay ng may buhay. Wala naman silang permission for me to use their life. Diba? Malamang, ganun nga. So, ang sagot ko, mismo, okay, precisely, okay, you know, ang dami ko na pong mistakes, ang dami ko na pong pagkakamali.
Okay, na nagawa sa buhay ko. Kaya alam ko what works. Alam ko yung ito mas magandang gawin. Okay? At naku, hindi ko na uulitin ito kasi hindi maganda. Mismo, how do you learn, okay, what is the best way to do? O di ba you fail many times? So, siguro nga love ko palagi kasi yung good ending ang pinapa-share ko sa kanila no? So siguro one of these days okay lang sa'yo na i-share ko yung mga kapalpakan natin, 'di ba? Yung mga nagawa natin na halos maghiwalay na kami, hindi ba alam na siguro na maliit na lang string. Hiwalay na kaming dalawang love ko. So walang love ko dito, 'di ba? Okay? Yung bang gusto ko din share din natin sa kanya na bakit mo gusto na akong hiwalayan. Saka busitan mo sa akin, 'di ba? Maybe we should share that. Yung hardships natin, yung mga sakit na inabot natin, pagpapalaki ng dalawang anak natin lalaki at yung babae, right? Maybe we should share with them our failures para malaman nila, kaya naman pala ganun magsalita si Maloy, at hindi naman pala ng dinaan ng, hindi ka nais-nais, right? Maybe. That's where I learned. See, you also learn from negative feedback. And that's what I learned. Okay? So, ito, kilala niyo ba si Albert Einstein? Nako, ito yung genius, no? Sabi niya, those who never fail have not tried anything at all. Narinig niyo yan? Paulitin ko. Those who never fail have not tried anything at all. Yun daw hindi nadapa, yung hindi daw nasawi, minsan man, wala daw ginawa at all. Kasi, hindi natututo. So, no do, no mistake. Huwag na lang do. Okay. Ganun ba yun? So, I guess upon reflection, that is what happened, no? Alright. So, ayan. A good marriage kasi is the result of very painful experiences na kailangan mong matutunan at kailangan mong, a good marriage is a result of hard work. Okay. Obedience to God. Okay. Of both parties, hindi lang isa. So, siguro next week na natin anahin yan. Maybe, no? Okay. So, food for thought, sabi ni Helen Keller. Okay. Sabi niya, character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. See? Right. So, kailangan natin ng different perspective. Different perspective. Itong apat. Palagi ko, hindi ko ito matatapos. So, ito yung, umpisa ko ngayon para hindi kabitin. Okay? Pero next week, continue ko na to. Right. Paano daw i-handle ang depression? Right? Kasi, siya daw depressed for 19 years. Okay? At siya ay a medication given by a psychiatrist. Pabalik-balik daw. Okay? At recently, kaya daw bumalik, kasi napatay daw yung tatay niya yung August 30, 2016. 2 months ago. Several months ago. Okay? Ano daw ba gagawin niya? Alright. See. Ito. Una, okay, we have 3 minutes to go. So, siguro ito lang matitake up ko. Pero, next week, kailangan makinig ka ulit. At yung mga taong, depressed ako, Miss Malo. Depressed ako, nag-nervous breakdown ako. Okay, fine. Sige. Malaki ho ang difference, ang pagkakaiba. Malaki ho ang pagkakaiba ng tinatawag nating sadness, ng ubod ng lungkot at depression. Malaki ho ang pagkakaiba. Kasi baka ginagamit yung depressed ako pero malungkot lang pala kayo. Okay? So, sadness, kalungkutan, no matter how matinding kalungkutan, is temporary. At ito ay dahilan ng mga nangyari outside of yourself. Sabihin, namatay yung tatay mo. Sino ba naman, kung mahal na mahal mo yung tatay mo, sino ba naman hindi magiging malungkot? Sino bang hindi iiyak ng 1 buwan? Diba? Okay? O kaya naman, iniwan ka ng asawa mo. In other words, sadness is normal kung ito ay temporary at may nangyari traumatic event sa buhay mo pero outside of you. Kasi in due time, we will recover. Kung sadness lang yan. Okay?
Now, depression is a mental illness. Ay, ibig sabihin ho yan, sakit. Sakit, okay? Mental, hindi ho sa physical illness, kundi it's a mental illness. It is caused by what we call defective brain chemistry. Sabihin ho, walang namatay, ganon, pero ganito. Kasi ho, scientific na ho ito. May kulang sa ating brain na tinatawag na chemicals, neurotransmitters. Yung kulang ho yung supply. Ayan, kulang ho yung supply ng serotonin. Yun ho yung chemical na nagbibigay, kung tawagin na nila feel good chemical. Ito ho yung nagpapasaya sa atin. Meron hong tamang balance yan pag kulang ho yun, ayon ang resulta. Okay, pathological. So pathological, hindi outside ang source, hindi walang namatay, walang na-aksidente, walang ganoon, hindi outside. May mga taong depressed. Somebody like Robin Williams, 'di ba? Mayaman, kilala. Yung si Robin Williams, yung Hollywood celebrity, yan, yung nagpakamatay dahil may Lewis type of depression siya. It is caused by the imbalance of these brain chemicals. Alright? So, kaya tawag doon, pathological. Kung tawag yun na will be yung inborn. Di ba? May tatawag dyan, inborn. Pinanganak na hindi balanse ang kanilang mga So, kung medical reason, kung mental illness ang depression, ang diyan is bibigyan ka ng medication ng psychiatrist, hindi ho psychologist at hindi ho life coach ang pwede magbigay sa inyo ng prescription. Kailangan ho psychiatrist kasi doctor of medicine ho yan. So, ang first step natin ay kailangan nyo i-distinguish, kailangan natin makita, malaman kung ito ba ay sadness lamang. Kasi bumalik daw Bakit? Namatay yung tatay niya. Abay, may dahilan ka na outside. Pero before that, 19 years, okay, wala ka sinasabi sa akin bakit ka na-diagnose ng depression. So, I would like to think 19 years, matagal yan. Okay, pero pabalik-balik, sabi mo. Alright? So, yung second step natin, cells. Si cells kasi ito Siya ang nagsabi, cells. Yung second step, anong gagawin mo next week? Kasi ayokong ratsadahin to. It's already 2:01 in the afternoon. Okay? So, wag ko kayong mamaalam na ho si Miss Malu Cervantes, antabayanin ho yung MBC Sports, no? Pero bago ako magpaalam, okay, I would like to remind you that yung mga nag-text sa akin, bukas, next week, mahahandle ko to, no? Kasi isasama ko nito sa ating quick text, alright? At wag niyong kalimutan, mag-text kayo sa aking private hotline, 0919-873-1921. At tandaan ninyo, okay, anuman ang maging problema natin, maliit man o malaki, simple man o komplikado, okay, life is beautiful kasi meron tayong magagawa. So, maraming salamat kay Rene Abinales at kay Efraim. Okay, sila yung aking loyal na tumutulong sa akin. Nasa tech booth sila. Ayan. At si EJ Ayalde, by the way, kung nahuli kayo sa pakikinig dito, wag kayo mag-alala, lahat ho ng episodes natin ay naka-upload na sa YouTube. Pasok lang kayo, YouTube. Mag-usap tayo, Miss Malu. Nandun ho lahat ang episode natin. Kaya ho, nagpapasalamat ako kay EJ Ayalde. Siya ho talaga ang talagang very, very efficient na nag-upload nito. No? So, again, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito ho si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Is 2:02 in the afternoon. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH.